PBBM, heartbroken. Nabigo ang puso ng ating Pangulong Marcos. Sa sunod-sunod na insidente ng karahasan na sangkot ang mga kabataan. Nagpahayag ng matinding pag-alala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naitatalang insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Kabilang ang napaulat na planong pag-atake sa isang paaralan sa Tolosa, Leyte at ang pananaksak na kinasangkutan ng ilang estudyante sa San Carlos City. Ayon kay Presidential Communications Office PCO Undersecretary Claire Castro, labis na nasaktan ang Pangulo nang mabalitaan ang naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Lalo na dahil mga kabataan ang sangkot sa krimen at mga kapwa nila kabataan ang naging biktima. Sabi ng opisyal, ang mga marahas na nangyayari sa bansa ay hindi nakatanggap-tanggap, mas lalo na kung kabataan ang nasasangkot. Kasunod ng ulat ng Department of the Interior and Local Government, DILG, na napigilan umano'y planong pag-atake ng isang 14 anyos na estudyante sa Tolosa, Leyte. Sinabi ni Castro na iniutos ng Pangulo ang agarang pagtukoy sa mga ugat ng mga ganitong insidente. Ayon sa Malacanang, kabilang sa mga tinitingnan posibleng salik ng impluwensya ng isang marahas na gaming applications para. At ang posibilidad ng panggagaya o copycat behavior matapos ang mga naunang insidente ng karahasan sa paaralan. Binigyan din ni Castro na hindi dapat baliwalain ang mga ganitong pangyayari at mahalagang maipakita kung paano pinangangalagaan at ginagabayan ang mga kabataan. Dahil dito, inatasan raw ng Pangulo ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng kinakailangang hakbang upang maiwasan ang pagdami ng mga kaso ng karahasan lalo na sa loob ng paaralan. Mga partner, ano masasabi niyo rito na heartbroken daw ang ating Pangulong Marcos? Bakit ka heartbroken? Kasi talaga, alam mo, para sa akin, ang isang bansa at isang leader na matatag at mayroon hong dedikasyon at talagang masasabi nating may pundasyon ay hindi heartbroken. Bakit? Kapag meron tayong leader na weak leader, talaga heartbroken ka. Kahit ako heartbroken ako. Bakit? Kasi meron tayong leader na ganito. Isipin mo leader ka, sasabihin mo na heartbroken ako. Saan ka makakita? Ano yan? Ano yan? Ano yan, prop teenager? Alam mo, narinig ko lang itong heartbroken. Di ba yung teenager na heartbroken ako? Pang-papilab lang, ano? Pang-papilab lang ito, pang-plain-plain lang ito, pang-plain-plain lang ito. Ano ba to heartbroken? Dudurog ang puso ko, hindi ho ganun eh. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ho salitang pang-leader ho ito eh. Kaya nga pinagtatawanan ho tayo sa iba't ibang bansa sa nangyayari sa atin eh. Ito sabihin ko na sa inyo, totoo. Ang pinagmulan po ng lahat ng ito, lalo na ngayon nababalita, halos araw-araw sa social media, partner. Nababasa ng mga anak natin, lalo may mga minor, diba? Alam nila ang kwento, alam na lang ngayon ng batas ng juvenile law. Balik na tayo dyan. Alam nyo bakit? Ito, partner, ang magandang tanong eh. Ang insidenteng ito, nagdulot ito kung bakit may issue tayo pinag-usapan doon. Dahil sa merong minor de edad na namaril at may napatay. May tanong dito, partner. Bakit daw sa ibang bansa, sabi ni Congressman Kiko Barsaga, kahit na yung minor de edad na maril, nakukulong. Alam mo sinagot ni Kiko Barsaga, partner, ni Congressman? Kasi sa Amerika, sa ibang bansa, walang Senator Kiko Pangilinan. Hindi ba? Kung nagkaroon ng Senator Kiko Pangilinan, malamang yung mga minor de edad doon, hindi makukulong. Kaya nga nabasa ko, natawa ko ng tawa eh. Pero partner, again, ulit natin, ulit natin, hindi po natin pinababa yung level po ng edad para po i-persecute yung minor de edad. Ang hinahanap po rito, yung justice. Para naman maging balance tayo. Sige, ipagpalagay na natin, hindi makukulong. Kamusta naman po yung mga nawal ng buhay? Anong hustisyang makakamit po nila? Di wala. Kailangan, pag gumawa po tayo ng batas,
na hindi ho batas na butas-butas at walang kakwentang batas, kamukha po itong kay Senator Kiko Pangilinan. Sabi nga nung partner i-quote ko lang, last na lang to ito i-quote ko lang, nung radio anchor pa to, sabi niya, etong inutil na batas ni Kuha mo na naman, partner. ni Senator Erwin Kiko na Erwin. ni Senator Kiko Pangilinan, Yan, Erwin. bobo to. Hayaan mo't ako'y tatakbo sa senador pagka sa 2022. Isasampal ko yung juvenile law mo. Ako mismo ang bubura dyan. Asahan yung tatakbo ko, senador. Partner, ngayon, senador na siya. 2022 naging senador. Ay, hindi. 25. 25. 25. Ngayon, naharap-harapan na niya na. Hinahanap namin sa iyo, Senator Erwin Tulfo, yung sinasabi mong inutil, bobo, at sasampalin mo, at buburahin mo yung juvenile law. Ngayon, baliktad na tama po pala yung juvenile law. Yan po yung pinirmahan sa convention sa United Nations. Anak na, naging senador lang yan, Oo. Nung hindi senador, grabe, kumakalait-lait to mga kabayan dito kay Senator Kiko Pangilinan. Talagang hindi mo makakain kahit po talagang ika nga may kasabihan sa Kapampangan, parang walang butas ang buto, mga kababayan. Pero nung naging senador na, kampi-kampi na tayo, Dahil dyan may nag-comment, partner. Sabi dito ni Siberian, yayain na sa inuman si BBM. Heartbroken Patay tayo dyan. Sabi naman ni Tessie Rubihes, lalo ma-heartbroken si BBM pag umalma ang taga-BARM. Iyon, Nako. correct. Sabi Kaya naman dito, ingat tayo dyan sa Oo. pag-handle sa BARM. sabi naman dito ni Leonarda Licha, never ko ma-imagine. Alecha. Leonard Alecha pala, sorry. Nagdugtong-dugtong kasi ito. Leonard Alecha, never ko ma-imagine si Trump or Putin na magsabi na heartbroken sila. Correct. Ayan, Emily Ibuna, shoutout sa'yo, kapatid. Ayan. Tsaka si Caitlin. Tuloy natin, partner Bards. Anong masasabi mo rito, heartbroken? Ito... Heartbroken ka rin, partner Bards? Hindi, never ako na-heartbroken. Buhat nung nakilala ko misis ko, never ako na-heartbroken. Yun. Natupad ko na ang katuparan na ng aking pangarap, ang aking misis. Ibig mong sabihin, partner Bards, hindi kami kailanman Nabasted. napaiyak? Ibig mong sabihin, kung hindi ka napaiyak, ikaw ang nagpapaiyak? Wala na ako ibig ko sabihin, wala na akong tinignan na ibang chiching. Okay, tuloy. Okay. Alam mo, partner, ito ang ayaw ko rito. Isang araw pa lang na buhat nung naganap, hindi pa nga natutukoy yung resulta ng investigasyon, di ba? Nag-conclude na kagad tong Malacanang na yung video games na nilalarong video games ang salarin. Alam niyo po, pag ang conclusion nyo, video games, tapos yun ang pipigilan nyo, hindi nyo nalulutas yung totoong problema. Yan yung problema, yung nilulutas nyo yung problema sa iba naman yung, eto yung problema, tapos nagsalita kayo, eto kasi dahilan yan Doon ba sa combo ng mga bata, partner, nakalagay, gayahin natin yung sa video games? Wala naman Wala. Ang alam kong tinatalakay nila, hindi tayo makukulong kasi minor tayo. Alam nila, aware sila. So kung yung problema po, yung lumabas doon sa convoke, pati pa nga yung hulihin na yung bata, yung 15 anyos, makukulong ba ako? Yung kagad yung tanong niya. Aware na aware sila, yun po yung problema. Tinitesting nila yung batas. Ang problema po, alam ng mga bata na hindi sila makukulong. Kaya tigilan mo na, Kiko, yung panlilinlang mo. Hindi talaga makukulong yung mga bata. Paano yan ba dong sinampahan ng kaso yung patong-patong ng kaso yung 15 anyos? Okay po yun, itatrial po siya. Pero pag napatunayan pong guilty, malamang mapatunayan guilty, suspended the sentence. Isususpend yung sentence niya dahil siya ay minor. Ibig sabihin, kung totoo yung sinasabi ni Kiko na mapaparusahan, pag sinabing murder at ikaw ay guilty, reclusion perpetua yan. Pero hindi po Dahil siya ay minor, suspended. Sususpendihin yung dapat sa kanya at siya hindi nga makukulong Pagre-rehab sa bahay Pag-asa. Yan yun, 1 taon lang.
Pag matino na yung bata, ano siya, titignan ng DSWD. Kung matino na, palalayain na po. Ibabalik na sa pamilya. At this juncture, Mr. Chair, Pero partner, di ba? Ayon sa Erwin Pingas, ikaw na naman. at this juncture, Mr. Chair, buburahin ko yan. Yung juvenile law na yan, bobo ang may pakana niyan. Pag ako'y naging senador, tandaan mo to, buburahin ko yan. Sisibakin ko ang pagmumukha mo. Yan ang Erwin Tulfo nung siya ay journalist. Erwin Bendalo na. Ito na ang dialogue. Mr. Chair, sometimes, kasi tama naman po yung sinasabi. am I right, Ah, Mr. Secretary? yes, you're may right, Mr. Chair. Dahil yan po yung convention sa juvenile, convention po sa UN, yung pinirmahan po nating kasunduan. Kaya tama po ito. Tama po yun. Mali po ako noon. Ayan po. Tignan nyo po yung mga ugali, no? Yung mga Duterte po, anti-drugs na sila noon, anti-insurgency na sila hanggang ngayon. Inakusahan na, nakulong na si Tatay Digong, hindi pa rin po sila nagbabago sa kanilang anti-war, anti-drugs na campaign. Ganyan po yung mga tao, dalawa lang po yan. Is either wala talagang prinsipyo. Yung pabago-bago po ng ng istanda, is either walang prinsipyo o kaya naapektuhan ng maleta. Ang ibig ko sabihin, hindi po sila nabigyan ng maleta. Iyan. Nililinaw namin, Hindi namin inaakusahan na nabigyan sila ng maleta. Hindi sila nabigyan. Sigurado kami na hindi sila nabigyan ng maleta. At hindi rin sila kinain ng sistema. Correct. Ano pang masasabi nyo sa amin dyan? Yung Mike daw. Sa akin pala yun. Hindi sila kinain ng sistema, Mr. Chair. Oo. Di partner, may nga sinabi nga rito si Pangulo, bukod doon sa kanyang pagiging broken, sabi niya rito, dahil dito, inatasan raw ng Pangulo ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng kinakailangang hakbang upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng karahasan, lalo na sa loob ng mga paaralan. Anong ginawa nilang hakbang, partner? Generic yan eh. Alam mo, lahat sila nagsabi, naaawa kami, nalulungkot kami sa nangyari. Sana hindi na maulit. Pero ano po yung dapat? Dapat konkreto. Magtatalaga ako ng tig-iisang pulis bawat eskwela. May konkretong ganun. O kaya, barangay. Tig-5 barangay tuwing pasukan, kalagitnaan, 3 shift ng barangay tanod. Dapat po konkreto kasi pag hindi po yan, maghigpit yan ngayon. Kita mo ngayon na nangyari, higpitan nila. Mayroon mga nagkakalkal ng bag ngayon. Haba nga daw ng mga pila ngayon sa eskwelahan. Ang problema dyan, partner, umuulan ang haba ng pila sa labas. Correct. Yan. Isa pa yan. Kasi hindi handa eh. Mm-mm. Hindi naman handa Walang sa kahandaan. ganyan. Pwede naman gawin sa loob ng school yan bago yung mga teacher, di ba? Bagay ba, Partner Bas, kailangan ba ng batas yan? Hindi na. Hindi naman kinakailangan. Kinakailangan Hindi na lang yan. mag-amend Kasi ng kung batas, ayaw na magulang na ganyan, nakakapkapan lahat ng wag nilang papasukin. At yan dapat yung para sa akin ginagawang special session. Hindi yung Correct. waling-waling. Di ba? Oy, sandali. Pero May, yung mga pagtatalaga ng mga kinakailangan budgetan. Yan. Halimbawa, maglalagay kayo ng mga karagdagang Scanner. mga security guard talaga na yung security kasi ng mga eskwelahan karamihan sa probinsya. Kung sino lang yan nariyan, available na lalaki, di ba? janitor. Pero Kamag-anak ni principal karamihan. Pero partner, sabi natin magtatalaga ng security. Kaya lang kung wala nagkakalkal, nakikita yung bag, kamukha yung nagkakalkal. Dapat bigyan ng budget yan. Correct. Ako, Kung may budget na, batas na yan. Oo, Kaya dapat special session, tama. para makabili ho kayo ng mga scanner. Correct. Oy, dahil dyan, partner, sa inyong mga komentaryo na yan, napakagandang komentaryo. Ito na, si Evelyn Suela, nagpakulay. Palakpakan Oy, natin. thank partner. you. Maraming salamat po. At dahil dyan, malapit na rin tayo mag-1,000 bago matapos tayo ng programa. Abay, baka naman. Mukhang giniginaw ang ating mga viewers, partner. Kanina may nakita kong comment giniginaw sila Partner, baka kaya pa ba ng isa? Isa pa. Isa pa, mga partner, para hindi Game. tayo mabitin, no? Sayang din to. Mahirap ang bitin. Oo.
Ano ba gusto ninyo yung operasyon ng gobyerno hindi mantala kahit may impeachment o itong kay Irese. Kay Erese Hindi ako. Kahit na ano. Kahit ano, Sige na, basta... basahin mo na lang. Balsahin mo lang. Babalsahin lang dito. Ito, sige. Kay Erese na lang. Try mo Erese. Ito na. Rep. Erese, tinutulan ang posibleng alyansa ng Liberal Party at Marcos admin. Nagbabala si Caloocan Representative Edgar Erese laban sa anumang planong pakikipag-alyansa ng Liberal Party sa administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. hanggat hindi umano nalilinaw ang mga aligasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control at iba pang infrastructure projects. Ayon kay Erese, taliwas sa mga prinsipyo ng ILPI na nakabatay sa transparency, accountability at good governance. Ang pakikipag-alyansa kung hindi muna napapanagot ang mga sangkot sa umano'y irregularidad sa paggagastos ng pondo ng pamahalaan. Binigyan din niya na si Marcos mismo ang unang nagpahayag ng mga pagdududa hinggil sa mga anomalya sa flood control projects at nangakong pananagutin ang mga responsable. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa umanong malinaw na ulat kung sino ang napanagot. Iginiit din ni Erese na mahalagang mapanatili ng ILPI ang mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga lider nito noon, kabilang si Benigno Aquino Jr. at huwag isantabi ang mga ito para lamang sa pampolitikang kapakinabangan. Partner, ano masasabi niyo rito? Maganda to. Ito yung sinasabi natin mga genuine, original na mga dilaw. Etong pag sinabi mo kasi genuine, sila yung nagbibitbit talaga ng original na LP. Hindi ka yung mga yun, mga ngayon lang una kasama Anti-Marcos talaga yung yan mga talaga yung original na Liberal Party. Pag sinabi mo na Liberal Party, kasi dalawa lang naman yan eh. Nationalista Party tsaka Liberal Party naglalaban noon. Ngayon ko na-discover ito, Father Bads, naalala mo nang hindi pa tayo computerize sa botohan, hindi nyo napapasin dalawa yung susi. Dalawang susi yan. Pangatatlo. Sabihin susi? Doon sa balota. Sa balota. Yung pala yun, yung isa doon, Liberal Party susi. Tapos yung isa dito, Talaga? LP, oo. Hindi ko At konti inabutan kaalaman lang tapos isa ho sa Comelec. Para alam nyo po yung... Nagbabantay ako ng balota, wala naman Liberal Party Hindi, at hindi. Nationalista Party. Hindi, yung susi, pansinin mo. Tatlo po yung susi na yan. I-search nyo ho sa Google, Dati makita siguro, yan. no? Oo, yung sinauna. Dati, Kung bakit nilagyan ng tatlong susi yan, isa sa Comelec, isa sa Liberal Party, isa sa National Party. Pero, ang diwa po nung sinasabi natin pinag-uusapan dito, yung pinaglaban po ng Liberal Party, nina Ninoy Aquino, nina Salonga, nina Mitra, nina Climaco, wala na. Bakit? Kasi noon, numero unong kalaban po nila ang Marcos na diktadorya at magnanakaw. Ngayon po, yung pong mga pamangkin ng mga Aquino na inaasahan po natin na ito yung ito partner yung magdadala sa pangalan ng Aquino, nandoon na po sa kabila. Diba? Pati Apo, hindi lang pamangkin. Pati Apo, yung Koke. Kiko ba yung Kiko? Kiko din, no? Kiko din ang Kiko, pangalan. opo, Kiko. Kiko din. Kiko D. Kiko D. O yun. Di na natuto. Okay, partner, yun lang, sabi ko nga, yung original na Liberal Party, naglaho na. Ang mga pumalit, mga oportunista. Oportunista kasi dating anti-Marcos yung mga yan. Kahit nung the last election, nung 2022, anti-Marcos talaga sila. Pagkakaiba lang, yung mga Duterte, marami sa atin, marami, ako particular, kasama ako ni BP Sara na sa unit team. Marami sa atin ang kumampi kay Marcos, pero nung nalaman natin yung katiwalian, tayo lumaban kay Marcos. Kabaliktaran po nitong Liberal Party at ng mga dilawan at kakampik. Sila yung kalaban ni Marcos, pero nung nakita nila yung katiwalian, kumampi kay Marcos. Ang ganda niya, partner. Di ba? Mayroon pa ako isa napansin. Dahil dyan, partner, ito yan. Ginamit ni Senator Cayetano yung laban. Correct. Kasi mukhang hindi na nila ngayon pinaglalaban. Ganito yan. Nung panahon ni Ninoy Aquino, kalaban ni Ninoy Aquino, itong Marcos. Correct. Kinalaban. Ngayon naman, ang panahon ngayon ni Marcos Jr., ang mga kalaban noon ni Marcos, siya naman ngayon ang ipinaglalaban siya.
Ayun. Di ba? Defender na siya, no? Napakasakit nun na parang sila pa yung talaga sila yung dumidepensa eh. Dati kalaban nila, ngayon ipinaglaban na sila. Laban sa mga Duterte. Oo. Oo. Mas takot talaga sila sa mga Duterte kaysa sa mga Marcos. Yan.